Good day mga kudoks. So day off ko nga pala ngayon. So usually kung day off ko, ito lang yung usual na ginagawa ko. So nakadecide ako na gumawa ng video kung ano ba yung usual na ginagawa ko tuwing day off ko. So hindi naman masyadong amazing yung pinagagawa ko sa day off ko. So ito lang, usual day. Gigising ako nang hindi masyadong maaga kasi nga walang trabaho, 'di ba? So, magkakape ako. Ngayon, hinahanda ko ang aking breakfast. So, nakagawian namin ni Mrs. since dumating kami dito sa UK kung sabay kaming nagdi-day off ay kakain kami ng egg at saka sugar waffle. So, masarap itong sugar waffle mga kudoks. Medyo unhealthy nga lang syempre kasi nga sugar, 'di ba? Pero paminsan-minsan lang naman. So, tinitreat naman namin yung sarili namin paminsan-minsan. Since wala si Mrs. at ako lang nandito sa Scotland, ay gagawa pa rin ako ng sugar waffle at saka egg. Kasi masarap siya eh. So, ito nga, gumagawa ako ng egg mga kudoks. So, natatandaan ko noon nung bata pa ako. Ito yung una kong nalaman na food na lutuin, itlog. So, natatandaan ko, proud na proud ako noon nung bata pa ako kasi nakakapag-prito na ako ng itlog. Minsan nga tumatalsik pa sa pan, tapos natatakot pa ako. Natatandaan ko rin noon, sabi ng nanay ko, paano ka magkakalis niyan? Pati pagluto lang sa stove, hindi ka marunong. So, mga kudoks, ngayon nasa abroad na ako, talagang na-realize ko where I'm on my own talaga. We are on our own. So, ang pagluluto, talagang part na siya ng buhay namin dito sa abroad. Kasi nga walang tumutulong sa amin. Kami lang ni Mrs. nandito. Lalong-lalo na ngayon, ako lang nandito sa Scotland. Di pa kami magkasama ulit ni Mrs. So, ito ako, nagtatry na ginagawa lahat ng mga gawain on my own. So, ito nga, gumagawa ko ng itlog mga kudoks. Lalagyan ko lang ng kamatis kasi may sobra akong kamatis. Sayang din naman. Para at least healthy. Itong sugar waffle, ilalagay ko lang sandali dito sa air fryer para maging, maluto siya kahit papano. So, itong air fryer talagang, ito yung kaibigan ng mga lalaki. Kasi madali lang, ilalagay mo lang dyan at saka kukunin mo maya-maya. At coffee, syempre mga kudoks, kailangan to para maging awake tayo buong araw. So, gusto sana namin ni Mrs. yung talagang nasa coffee machine. Kaso, hindi pa kasi kami nagkakaroon ng sarili naming bahay. So, mahirap bumili ng mga maraming gamit. So, nagsisettle muna kami sa mga coffee na ganito. Hindi naman siya super instant coffee. Yung parang coffee granules. Tapos yan na, luto na ang sugar waffle mga kudoks. Yan ang kape. Sarap na kape. So ito na ang aking finished product na breakfast mga kudoks. Sugar waffle with egg and tomato at saka coffee. So yan yung panahon mga kudoks. Patapos na ang winter. Hindi na masyadong malamig. At ito, yung view ko tuwing kumakain ako ng breakfast. So, umakit ako ng kwarto mga kudoks para kumain. Kasi nga, itong bahay na tinitirhan ko ay shared house. So, maraming gumagamit ng kusina. So, di ako pwedeng magtagal doon. So, dito ako usually nagtatambay para kumain sa kwarto ko. So, yan yung view ko. Ang ganda. So, sinisituate ko sa time na to ay tatawag ako sa parents ko. Tatawag din ako syempre sa wife ko na nasa England, manonood ng kaunting mga YouTube videos at saka kung ano-ano pang mga pwedeng pagkalibangan. At syempre nga, pagkatapos kumain, kasi nga wala tayong katulong dito, ay maghuhugas din ako ng sarili kong pinagkainan. Yan. So, ito yung na-master ko kudoks since nag-abroad ako, ang paghuhugas ng plato. So, nung bata pa ako, natatandaan ko, pagkatapos kumain, iniiwanan ko lang yung, pinagkainan. Tapos manonood lang ako ng TV. Iba na yung, buhay ngayong adult na tayo. Kasi, lahat ng gawaing bahay, tayo na yung gumagawa. Lalong-lalo na kung OFW ka. So, wala kang ibang aasahan
kundi ang sarili mo lang. So, at least matututo ka ng mga ganito mga life hacks, kasi ito yung magpapalakas sa atin eh. Ito yung magbi-build ng ating character para maging mas tayo, versatile at saka resilient sa mga iba't ibang hamon sa buhay. Charot. So yan, hugas-hugas ng pinggan, ng baso. Okay pa ba tayo dyan? Hugas-hugas lang. So pagkatapos ko maghugas, syempre, day off nga natin, 'di ba? So gagawa ko ng kahit isang meal lang na pwede kong initin na lang sa next days na magtatrabaho ako para di na ako magsisettle ng mga instant na mga meal. So gagawa ko ngayon mga kudoks ng chicken curry. So actually yung ingredients nito nakuha lang namin sa YouTube. At syempre, tinuturuan din ako ni Mrs. ko kung paano ang pagluto nito. So, before ko to ginawa, tinanong ko si Mrs. kung paano ang pagluto ng chicken curry. So, ito nga mga kudoks, kung hindi tayo nag-abroad, talagang hindi tayo matututo sa pagluluto. So, ito na nga, yan yung chicken curry sauce ko. Pinipare ko na yung garlic. Dapat nga may onion to kasi naubusan ako ng onion. So, yan na, pinrito ko na ang garlic mga kudoks. So, once medyo mainit na, ilalagay ko na yung chicken. Hinugasan ko pala yan before ko nilagay dyan sa pan mga kudoks. So, yan. Sana masarap tong chicken natin mga kudoks. Okay lang. Ako lang naman kakain ng sarili kong food. So, walang magsasabi kung masarap ba siya o hindi. Sus, nung bata pa ako, ang sarap ng nanay ko magluto. So, talagang hindi kami na nagugutom noon. Kasi masarap palagi yung niluluto ni nanay. So, magaling si nanay magluto ng iba't ibang ulam, pati mga dessert. At saka kung busy naman si nanay noon, may din kami, may mga katulog din sa bahay na pwedeng pakisuyuan na magluto ng pagkain. Pero ito nga, nasa abroad tayo, so at least natututo tayong gawin tong mga bagay na to on our own. So mga realizations ko tuwing nagluluto ako ng ganito na nasa abroad na ako. Ang hirap pala ng buhay ng ng nanay natin noon nung bata pa tayo. Isipin mo everyday sa nagluluto para sa buong pamilya. Yung pamamalengke, pag-iisip ko ano yung uulamin, ano yung kakainin. Tapos minsan hindi pa na-appreciate yung ginagawa nila, yung niluluto nila. Grabe no. Ay nako, talagang cycle lang ang buhay. So, masaya din ako na nakapag-abroad ako at nagagawa ko tong mga bagay na to na nagluluto ako. Kasi survival tong pagluluto. Kung hindi ka marunong magluto, tapos kung wala magluluto para sa'yo, talagang magugutom ka. At saka dito sa UK mga kudoks, ang mahal kumain sa labas, as in, siguro times 4 or times 5 yung presyo kung magre-restaurant ka palagi or magti-take away. So as much as possible, talagang magluto ka ng sarili mong pagkain. Aside sa fresh pa to, makakamura ka pa talaga. So ito nga mga kudoks, hinihiwa ko na ang patatas at nahiwa ko na ang carrots. Pasensya na, medyo awkward talaga akong mag-cut kasi hindi nga tayo masyadong expert sa pagka-cut. Yan, ilalagay na natin ang patatas at ang carrots sa ating chicken curry. Nung nagluluto pala ako nito mga kudoks, tumawag si nanay. Tapos sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi ko, nagluluto ako ng chicken curry. So, sana proud ka sa akin, Nay, kasi nakakapagluto na ako on my own. Sabi niya, masarap ba yan?
Sabi niya, ba't walang ano yan? Ba't walang sibuyas bombay yan? Yung parang green na leaf na ano. Sabi ko, walang ingredients, Nay. So, sana proud ka, Nay, kasi nakakapagluto na ako ng sarili kong food. So, yan ang chicken curry ko, guys. Kainin na natin. Mukhang masarap naman sa paningin ko. Yan, yung view natin, guys. So, kainin na natin ang ating chicken curry. Yan, medyo mainit pa. Sarap kainin. Okay ba? Sarap ba? Mukhang masarap naman, no? Sarap. So, masarap naman yung ano. I think yung sauce yung nakapagpasarap ng pagkain ko. Salamat, Mrs. at sa pagturo sa pagluto. So, after kong kumain ng lunch, so napansin mo ko, Dok, kaka-breakfast ko lang kanina, di ba? So, inabutan na ako ng lunch sa pagluluto. So, after kumain, syempre dapat linisin yung ano, yung kusina kasi nga shared house to. So, dapat malinis after kasi gagamitin din to ng mga kasamahan ko sa bahay. Mahirap nang mapagalitan tayo. So, dapat malinis ang kusina after nating gamitin ang pinaglutuan. Since madami tayong kinain mga kudoks, so tuwing day off ko, I see to it na makapag-exercise tayo. Kahit jogging lang. Most of the time, nagtitennis ako pero ngayon walang, walang kalaro. So ito muna mga kudoks. So salamat sa panonood ng video na ito mga kudoks. Sana nagustuhan nyo ang aking simple day off. Ganda ng view, spring na talaga. Please like and subscribe mga kudoks.